Magandang araw mga bata. Ako si Dayan Margaret T. Montes, ang inyong tagapag-ulat ngayong araw. Ngayon naman ay tatalakayin natin ang patungkol sa panghalik. Bago tayo dumako sa ating aralin, alamin muna natin ang mga layunin nito. Una, nakikilala ang iba't ibang uri ng panghalip. Nakabubuo ng sariling mga halimbawa sa bawat uri ng panghalip. At pangatlo, pahalagahan ang gamit ng panghalip sa bawat uri nito sa pagbuo ng pangungusap. Ano nga ba ang panghalip? Sabi rito, ang panghalip ay salitang panghalili o pumalit sa pangalan ng tao, bagay, hayop at lugar. Meron tayong apat na uri ng panghalip. Una, ang panghalip panao, pangalawa, panghalip panaklaw, pangatlo, panghalip pananong, at ang huli naman ay panghalip pamatlig. Ating talakayin ang panghalip panao. Sinasabi rito na ang panghalip panao ay mula sa salitang tao kaya nagpapahiwatig na para sa tao o pangtao. Meron tayong tatlong uri ng panauhan. Una ay unang panauhan, ikalawa, ikalawang panauhan, at ang ikatlo naman ay ikatlong panauhan. Ang unang panauhan ay tumutukoy sa nagsasalita o kasama ang kanyang sarili. Meron tayong mga halimbawang salita rito at ito ang ginagamit natin pamalit sa ngalan ng tao. Ito ang mga halimbawa nito sa pangungusap. Ako ay maganda. Tayo nang pumunta sa Maynila. Akin ang salaming iyan. Kami ay may parehong relo. Ang ikalawang panauhan naman ay tumutukoy sa taong kausap o kinakausap. Ito ang mga salitang ginagamit rito. Meron tayong mga salitang ikaw, kita, at ka. Ito ang mga halimbawa kapag ito ay ginamit sa isang pangungusap. Ikaw ang iniibig ni Pedro. Nakita kita sa tapat ng eskwelahan. Pumunta ka sa opisina ni Maria. At ang ikatlong panauhan naman ay tumutukoy sa taong pinag-uusapan. Ang mga salitang ginagamit rito ay ang mga salitang siya, niya, at kanya. At ganito naman siya kapag ginamit sa pangungusap. Siya ang anak ni Juan. Binigyan niya ako ng piso. Ibibigay ko ang candy na ito sa kanya. Sunod naman ay ang panghalip panaklaw. Ang panghalip panaklaw ay mula sa salitang saklaw, kaya't pahiwatig na pansaklaw o pangsakop. Ang mga halimbawang salita nito ay bawat, lahat, at kanino man. Ganito siya kapag ginamit natin sa isang pangungusap. Bawat mag-aaral ay inaasang dumalo sa gawain. Lahat tayo ay nararapat na gumalang sa nakakatanda. Basi kanino man hindi natin marapat makapi. Ang ikatlong uri ng panghalip ay ang panghalip pananong. Ang panghalip pananong ay mula sa salitang tanong kaya't may kahulugang pagtanong. Ginagamit natin ang salitang sino at kanino kapag ang inilalarawan ay ang tao. Ano naman para sa mga bagay, hayop, katangian, pangyayari o idea. Kailan naman para sa panahon at petsa. Saan kapag ang inilalarawan ay isang lugar, bakit para sa dahilan, at magkano naman para sa halaga ng pera. Ito ang mga halimbawa nito. Sino si Marta sa buhay mo? Ano ang masasabi mo? Kailan ang iyong kaarawan? Saan ka ipinanganak? Bakit ka naririto? At magkano ang 1 kilo ng mansanas? At sunod naman ay ang panghalip pamatlig. Ang panghalip pamatlig ay panghalip na inihahalili o ipinapalit sa pangalang itinuturo o inihihimaton. Mayroon tayong 5 uri ng pamatlig. Una ay ang patulad, pangalawa, pahimaton, tatlo, paukol o paari, pang-apat, panlunan, at ang panglima ay ang paturol. Ang patulad ay ginagamit sa paghahambing, pagkukumpara, at pagtukoy ng bagay sa salita o kaisipan. Ang mga salitang ginagamit rito ay salitang ganito, ganire, ganyan, at ganoon. Ito naman ang halimbawa nito sa isang pangungusap. Ganito pala ang lasa ng adobo.
Ganire ang pagguhit ng bilog. Ganyan ang gusto kong damit, at ganoon din ang aking nararamdaman. Sunod naman ay ang pahimaton. Ito ay humahalili sa pangalang itinuturo o tinatawagan ng pansin. Ang mga salitang ginagamit rito ay ayan, ayun, ito, heto, hayan at hayun. Ito ang halimbawa nito sa isang pangungusap. Ayan ang bahay niya. Ayun, nakita ko na siya. Ito ang susi ng kotse. Heto ang aking regalo sa iyo. Hayun ang pusa nila. Ito ang pangatlong bahagi ng pamatli, paukol o paari. Ito ay ginagamit na pamalit kapag ang pangalan na tinutukoy ay malapit sa hinahawakan, tinuturo o isinusuot ng taong nagsasalita. Ito ang mga salitang ginagamit dito. Mayroon tayong salitang dito, rito, diyan, dine, riyan, doon, roon, nire, nito, niyan, niyon, at noon. Ito ang halimbawa nito sa pangungusap. Dito ako nakatira. Kumuha kayo ng pagkain riyan. Diyan sa kanto ang bahay niya. Nilagay ko ang susi din eh. Lumipat riyan ang pamilya ni Juan. Doon tayo mamitas ng prutas. Pupunta kami roon bukas. Tama nga lahat ang sinagot ni Re. Matamis ang bunga nito. Hindi ka pa niyan kilala. Ang bahay niyon ay sira-sira na. Pumunta kami noon sa Baguio. Sunod naman ay ang panlunan. Ito ay ginagamit na panghalili sa pook na kinaroroonan. Ang mga salitang ginagamit rito ay nandito, nandoon, naroon, narine, nandine, narito, nariyan, at nandyan. Ito ang mga halimbawa nito sa pangungusap. Nandito ang aking anak, nandoon ang kanyang pusa, naroon ang aming guro, at narini lang pala ang aking paboritong aklat. Nandini ang kapatid na hinahanap mo. Narito ang halimbawa ng pangungusap. Nariyan ka lang pala. Nandyan na si nanay. Panghuli naman ay ang pamatlig patorol. Ito ay ginagamit sa pagtuturo sa kinalalagyan ng pangalan na maaaring malapit sa nagsasalita, kinakausap o pinag-uusapan. Ito ang mga salitang ginagamit sa paturol. Ito, ire, iyan, yaan, iyon, at yaon. Ito ang mga halimbawa nito sa pangungusap. Ito ang aking kwarto. Ire ang isinulat niya sa papel. Iyan ang aking kapitbahay. Yaan ang aking eskwelahan. Iyon ang aking relo. Kaarawan ko sa araw na yaon. At dito nagtatapos ang ating aralin. Nawa kayo ay may natutunang lahat. Maraming salamat.